Yang mga AI na yan, it would erase the humanity. There is a risk that AI could lead to human extinction. Baka mawalan ng trabaho ang milyong tao sa mundo. Yan ang kinatatakot. Artificial intelligence make humans replace. Intellectually, everything that you perform will look stupid. In the next 10-15 years, the education as you know it will become meaningless. Parehas na ng brain ng isang tao mag-isip. Ang dapat gawin ng mga tao is mag-prepare. Darating ba sa point na magkakaroon ng emosyon itong AI nito? Yes, magkakaroon na siya ng emotion, magkakaroon na siya ng sariling decision making. Kung ang tao ay matutunan i-utilize ito properly, hindi tayo magiging slave ng AI balang araw. Ngayon pa lang, pag-aralan na natin so that malaki ang maging advantage natin. Yun ang tama. Paano kung matutong gumawa ng mga nakakamatay na substance yung mga AI na yan that would erase the humanity? Marunong na ang AI gumawa ng mga ganyan. Pag-usapan natin tungkol sa artificial intelligence, ito ba ay makakatulong or makakasama in the future sa humanity? At pag-uusapan din natin kung ano ang mga benefits na po pwede nating makuha sa paggamit ng AI tools. At syempre, saan nga ba tayo pwedeng mag-aral or mag-master tungkol sa artificial intelligence na mga courses? So hindi ko na patatagalin, gusto kong i-welcome sa inyo ang ating mga guests. Unang-una, Engineer Arnel Hibo. Welcome, boss! Good morning, RDR. And of course, I'd like to welcome Dr. Gerald Ngo. Thank you. The first question would be, ito ba ay makakatulong or makakasama in the future sa humanity ang artificial intelligence? There are two sides of it. Just like any knowledge, you can actually use it for good or you can use it for bad. At this time, wala pa pong artificial intelligence na may sariling emotion, may sariling general intelligence na tulad ng isang tao. Correct. Ang intelligence ngayon ay specialized intelligence pa lang. Meaning, They can process, they can do specific things as controlled by the human being. so ang nag-i-input pa rin ang human being. Yes, kontrolado pa rin ng tao. Hindi tulad ng brain natin, kaya natin mag-isip ng sarili natin, independent from anybody. Ang artificial intelligence at this time is still controlled pa rin by human being. Gusto kong tanongin dito si Dr. Gerald, kasi in the future, ang takot ng marami, baka mawalan ng trabaho ang milyong tao sa mundo. Pwede naman mangyari yon, pero hindi yan mangyayari in the sense na yung kinakatakutan ng tao na papalitan sila ng AI. Yes. Papalitan lang sila ng taong marunong gumamit ng tools ng AI. Advancement lang yan ng society. Hindi yan magiging parang Terminator na papalitan ka totally as a human being, pero papalitan niya yung ginagamit mong mga software, mga tools, machineries na mas mapapabilis yung output mo. So you were saying, Doc, na totoo, maraming mawawalan ng trabaho, especially yung hindi makakapag-adapt sa paggamit ng AI. Ano ang pinakamagandang gagawin ng tao sa ngayon para makaiwas sila na baka sila yung maging recipient na mawalan ng trabaho? Ano mga pwedeng gawin? Dapat i-recognize ng mga tao na yung AI ay nandyan and mag-prepare sapagkat ayaw mo man o hindi, yung teknolohiya ay nandyan. Correct. Kung hindi ka mag-retool, magiging obsolete ka. Right. Pero gagamitin niya ng lahat-lahat ng anumang level ng industry, mapa food sector, mapa travel, including medicine, Yes. gagamitin yan. Right. Subalit yung mga practitioners ng industry ngayon, kapag hindi sila nag-upgrade ng skills, di nila in-embrace yung AI as a tool, hindi magiging relevant sa kanila yung AI. Sila ang magiging irrelevant. Tama yung sabi ni Doc Gerard, papalitan sila kapag wala silang skill paano gamitin ng artificial intelligence. Kailangan kahit paano magkaroon ang majority ng tao ng awareness kung paano magamit itong AI. Alam kasi ng karamihan ngayon na application for artificial intelligence is ChatGPT. I've tested it, I'm using it, and it is actually so helpful. In a matter of seconds, ibibigay na talaga niya sa'yo yung sagot. Even photos, even videos ngayon kaya nang i-generate ni AI. So you were saying a while ago na ang AI is walang emosyon sa ngayon. So eventually, sa sobrang daming nag-i-input ng idea dyan, ng knowledge dyan sa AI na yan, darating ba sa point na magkakaroon ng emosyon itong AI nito? Yes, there is a chance in the next decade or 10 years or even less, magkakaroon na ng general intelligence na yan ay parehas na ng brain ng isang taong mag-isip. Magkakaroon na siya ng emotion, magkakaroon na siya ng sariling decision making, independent from the human being.
Yun ang kinatatakutan. Kung ganun ang mangyayari in the near future, ano ang pinakamagandang gawin ng mga kabataan ngayon para ma-utilize nila instead of maging irrelevant sila? Pwede silang pumunta sa mga different websites na nag-offer ng mga free tools, pero ang best approach pa rin syempre as an academe is mag-enroll sila ng courses na tinuturo kung paano properly ginagamit yung tools. Since tool siya, maraming taong pwedeng gumamit niyan, pero iba yung output ng marunong properly gamitin yan versus dun sa pinagpapraktisan lang niya o chinechempohan lang niya kung natama yung output na lumalabas. Malaki pa rin yung difference. So sa mga gustong maging stay relevant, lalo na pag lumabas na yung AGI in a few years, kailangan tama yung pagkakaintindi nila kung paano siya gamitin. Kung ang tao ay matutunan i-utilize ito, hindi tayo magiging slave ng computer or AI balang araw. Wala naman pinag-iba sa kutsilyo yan. Ang kutsilyo nakakamatay. But you can also use knife for cooking. You can also use knife for different purposes. Ang technology, wala rin iniba kung paano lang gagamitin ng tao. Pero pag nagkaroon na ng emosyon yan, paano kung matutong gumawa ng bomba yan? Paano kung matutong gumawa ng mga baril yan? Paano kung matutong gumawa ng mga nakakamatay na substance yung mga AI na yan that it would erase the humanity? Honestly, marunong na ang current state ng AI gumawa ng mga ganyan. Pero ang current state kasi ng development, since nasa parang infant stage pa, is hindi pa naman yan nakakonect sa mga robotic architecture or manufacturing para mabuo nila yon. Wala yung sariling opinion na hindi maganda yung pakikitungo sa akin nung pakikipag-usap ng user, gagantihan ko siya. Wala siyang ganun. Magkaroon man siya ng emotion, para sa kanya, since machine siya, classification ng isang state lang yon. Tawag namin, variable lang. Pareho lang para sa kanya yung masaya siya at malungkot at neutral at galit. Nakadepende lang kung paano siya ipoprogram, kung paano properly magre-respond. Pero hindi yan out of nothing magdeterminator mode. What if a terrorist create an AI for terrorist attack? It's possible. Nakita na natin ngayon sa Right. Ukraine and Russia war. Kaya na nilang magpadala ng unmanned flying vehicle to attack without pilot. Yeah. So lahat yun ay artificial intelligence ang ginagamit. Right, so it's already happening. Wala na tayong magagawa dyan. Why not, ngayon pa lang pag-aralan natin ang mga AI tools para sa advantage natin? Yun ang tama. Kung po pwedeng makagawa ng pambomba, panggera, pang whatever yan, po pwede rin makagawa ng sa ikagaganda ng humanity yan. Po pwede natin turuan ng AI na sila na rin na magtatanim. Po pwede natin turuan ng AI balang araw na sila na rin ang po pwedeng maghatid sa anak mo sa eskwelahan. Maraming function na po pwede mo siyang magawa sa magandang bagay. Kesa ngayon ay baliwalain natin yung ganyang teknolohiya, why not ngayon pa lang pag-aralan na natin so that malaki ang maging advantage natin. At ang navivision out ko dyan is kapag ka-master ka pagdating sa mga AI tools, ikaw ang may pinakamalaking oportunidad balang araw. Exactly po. Kung magkakaroon ka ng skill, ikaw ay magiging productive. Ikaw ay magiging in-demand. Dahil dyan sa in-demand or productive, maaari kang mag-generate ng wealth. Ang Pilipinas ay laging nahuhuli sa usaping teknolohiya. Maraming bansa ang nangunguna sa pagdiskubre at pagtuklas ng mga ganyang klaseng kaalaman. Dito sa Pilipinas, wala naman masyadong nagtuturo tungkol sa AI. Anong masasabi mo nun, Doc? Si Ama, isa siya sa first to integrate ng mga AI subjects at AI tools sa different subjects across the board. As early as senior high school, meron ka ng subjects na tinuturuan ka gumamit ng AI tools. Senior high school? Yes. Specialized pa yan pagdating mo ng grade 12, depende sa track na pinili mo. As early as senior high, all the way hanggang sa mag-college sila, all the way hanggang sa makagraduate sila, pwedeng ang mastery nila is paggamit ng AI tools. They learn about ChatGPT. They learn about a little bit of this technology. In the college level, yung mga nakatapos na ng courses, meron kaming retooling. Iniimbitahan namin silang mag-major in AI. Nakatapos na ako ng computer engineering, computer science before, but ang course ko ay conventional. We have to retool them by giving them opportunity to come back to schools and take fewer subjects so that they can have masters in artificial intelligence. And the last good news is, si AMA ngayon ay nag-pioneer ng straight program called Bachelor's Degree in Artificial Intelligence. Wow. Ang aming intention ay ituro yung how to develop properly mga applications na makakatulong sa human systems. Makakasabay ba tayo
sa mga malalaking universidad sa Singapore, sa Silicon Valley, mga universities na nag-e-exist. Oo naman, si Ama, malaki yung investment niya dyan sa pag-deploy at integrate ng AI subjects, lalo na yung sa straight programs. On top of having the best equipment that there is, things like bawat computer may 64 gig RAM, meron kang at least 24 gig na video card, which is like top of the line right now. Meron ka pang very beefy server na pwede mong pagpraktisan lang. Even on top of those hardwares, partners pa kami with very huge companies such as AWS na dinideliver namin direct to the students yung AI platforms na nire-release nila. Like yung Bedrock, SageMaker, Cloud9, gagamitin na ng student. Pagdating sa mga tools and equipments, kumpleto ang AMA. Yes, definitely. Ang lakas ng computer na yun. Kino-compute ko kanina, ang lalakas ng mga PC ninyo. Di napakamamahal ng investment nyo dyan. Exactly. Why is that? Yung ibang university, hindi naman kailangan yan. May mga computer naman yung mga estudyante sa bahay nila. Kasi ang AI requires a higher computing power ng PC. So if you are a school serious enough to offer this program, you have no choice except to invest in hardware, invest in software, and partnership with the creators of AI like AWS. What is AWS? Amazon Web Services. Certified partner. Yes. Maliban pa doon, lahat ng magtuturo ng AI subjects are now certified by the international body. So we train them, we prepare them for the international certification. They take the test, and only if they pass, we allow them to teach. Ang laki ng investment Right. ng AMA education system para sa mga magtuturo, ganun din sa mga estudyante. Kung ako ay estudyante ngayon, I would take AI. Imaginein mo, magiging kasama ng tao yan for the rest of their lives. Kapag na-master mo yan, napakaraming opportunity niyan in the future. Unlimited. Yan yung isa sa mga pinaka dapat na in-demand na course na tinitake ngayon ng mga estudyante. Kasi ang mga kabataan ngayon, e-sports games, high in technology na sila. Gumagamit na rin sila ng AI. Minsan, nakakapasa mga estudyante, ginugoogle na lang yung sagot. Maraming nagsasabi na ang education system dito sa Pilipinas is very outdated. Hindi pala. Nagkamali pala ako dun. Dahil lang AMA pala nag-o-offer ng mga courses na updated. Since ang belief ng maraming tao is outdated ang school system at maraming mga magulang, hindi na nila pinag-aral yung anak nila, especially pandemic times. You know why? Ang understanding is outdated ang education system ng Pilipinas. Katwiran nila, nag-google naman daw, na-YouTube naman daw. Pwede mo naman talaga kasi mag-google, pero iba pa rin yung kapag natutunan mo. Kasi mangyari yung mga panahon na hindi mo mag-google yung sagot. Yung mga nakikita mo din sa Google, wala ding guarantee na tama yun at wala ding guarantee na yun yung mismong kailangan mo at magagawa mo yan during the time you need it. Kailangan pa rin na matutunan mo yung mga tools, mga skills para makapaggawa ka pa ng mas improved version pa kung ano yung existing right now. In other words, formal training ayon sa industry certification na ang reference ay international certification. Bakit? Sapagkat we want our skills to be at par with the international. Alam na natin lahat that we are exporting manpower, di ba? Kung hindi natin bibigyan ng futuristic skill ang manpower natin, mawawala tayo sa service industry. Definitely, we will be taken over by Vietnam, China. Kasi yan ang mga malalaki population. Singapore has very small population. Pero very high in technology sila ang Singapore. Yes, high in technology, but they have very limited resource in terms of human being. Tayo, ang dami. Correct. As early as today, prepare. Teach them the proper AI, leading to international certification. So that yung qualification ng tao, hindi lang local, international ang caliber niya. Yun yung gusto natin gawin. Para ang compensation niya o a salary package niya would be the same as the international skills. Marami ngayon na nagkalat sa social media, nagsasabi, hindi na raw kailangan ng diploma, hindi na raw kailangan makagraduate ng mga tao because everything is available online. Pero ngayon ko natututunan sa inyo that yes, everything is available online, pero ang wala kasi sa online is, number one, wala kang degree. Ano ba ang credentials mo? Ano ba ang certification na meron ka? Hindi, marunong ako mag-edit ng video, pero anong certification? Walang proof. Pangalawa, pag-usapan lalo na AI, yan ang pinaka magiging in-demand na trabaho balang araw eh. Isipin mo kung gaano karaming tao, ganon kalaki ang demand yan. Yes. AI affects all areas of human being. Education, engineering, food services, medicine, warfare, including agriculture. So no choice eh. I look at it as this is a new revolution. If the Philippines will not adapt immediately, may iwan tayo. And we don't want to do that. AMA, on its own capability, its own resources, we're trying to help by offering industry-certified AI training. The reason why we always emphasize on industry standard because we want our graduates to be at par. Exactly the same as the international requirement. Kasi yun lang ang benchmark natin eh. There's no other benchmark from local eh. Always international. By making sure that our students have
after training, they pass the AI International Certification, we're happy with it. We know that their skills at par with the skills of the young people in the other countries. Updated, hindi outdated ang education system pagdating sa AMA education system. Ito hindi nyo mag-google to. Hindi nyo po pwedeng ma-search online lang basta-basta yung tinuturo nila because meron talagang mga, kagaya na sinabi kanina, mga industry standards. Right. Of course, your certification and your credentials, yun yung magbibigay sa'yo ng mas marami pang oportunidad. Bago tayo matapos dito sa ating interview, Doc, what can you say about those parents, papasok ang kanilang mga anak sa higher education? Yung anak nila nakatapos na pero nahihirapan makapag-apply ng trabaho dahil irrelevant nga or hindi na nagagamit masyado yung tinapos nilang pinag-aralan. Anong gusto mong mensahe mo sa kanila, Doc? Unang-una, kunin mo kung ano yung pinakamabilis na paraan para maging successful yung anak ninyo. Doon sa mga magka-college pa lang, kunin nyo kung saan yung interest ng student. Tapos, maghanap kayo ng institution na doon sa interest nila ay merong AI integration. Kasi yun yung kailangan nila eventually. Kasi yung skills na matutunan nila sa AI integration, yan na yung gagamitin from 5 to 10 years from now, even 15, even 20. Just make sure na yung institution na papasukan mo, hindi lang nagtuturo kung paano gamitin yung tools, kailangan nagtuturo din kung paano gumawa ng tools within that specific area. Ngayon, dun sa mga nakagraduate na, lilipat ng trabaho, magta-transition, ngayon medyo nahihirapan dahil hindi na up-to-date yung kanilang skill set, kulang sila ng up-to-date na technology na alam gamitin. Pwede din sila mag-enroll, same with the previous one. Hanap sila ng school na merong ganong integration and one of those schools is, syempre, si AMA. Pag graduate ka within the last 5 years ng kahit anong technological courses at gusto mo maging relevant, enroll ka kay AMA. You only need to take 6 subjects, tapos may certification exam, double major degree ka na. Double major degree. Yes, kasi kung natapos ka dati, let's say BSCS major in software development, kailangan mong pumasok sa kumpanya na malaki, naghahanap sila ng, gumagamit sila ng AI tool. So enroll ka kay AMA after finishing 6 subjects, tapos magte-take ka ng certification exam sa dulo ng international certification din. Once nagawa mo yon, wala nang thesis required, re-releasean ka ng transcript na 2 na yung major mo at clearly defined dun na nakalagay artificial intelligence, which means you are now one of the top maybe 10% ng skilled workforce. Ganun kakagaling. Ikaw naman, engineer, no? Ang final question ko sa'yo is, your message to those students naman, meron silang liberty to choose kung ano man ang course na gusto nilang kunin, kung ano man yung gusto nilang tahakin na industry balang araw. What's your message to them? Kung gusto mo na iba-ibang areas in the future, unahin mo yung AI. Kumuha ka muna ng AI, then balikan mo yung interest mo. Kasi yun yung magbibigay sa inyo ng kaibahan dun sa interest na yun. For example, gusto ko is engineering. Unahin ko muna yung AI. After that, saka ako mag-aral ng engineering at doon ko i-apply ang AI. Kasi kung hindi mo gagawin ganun, hindi mo ma-appreciate. Unahin mo engineering. By the time na nag-AI ka, marami nang magaling. Unahin mo yung AI, pabalik ang post mo, maaaring ikaw yung nasa top 10% pa lamang. So, ang demand mo napakalaki. Yun pala ang tamang pag-adapt. Tingnan mo yung future, balikan mo yung gusto mong first love mo. Correct. And then, you will be successful. Ayun. So, maraming salamat, Doc and Engineer. Baka meron kayong gustong bastiin, gustong pasalamatan, Doc. Salamat sa AMA. Ako ay actually graduate ng 3 beses na sa AMA. Bachelor's, Master's, and even yung doctorate. Without the institution itself, not only the company, hindi ko siguro marating tong current role ko ngayon and current understanding towards the technological aspects. Engineer? So mga namumuno ng AMA sa leadership ni Chairman Amable R. Aguiluz V at ang aming President na si Amable C. Aguiluz IX, sila po ang pioneer na nag-isip ng dapat ituro na sa Pilipinas ang AI. So from that vision, we created the programs. And then, we realized that true enough, that vision will help the Filipino people. All the other departments are now supporting that vision. That's why we were the first one to launch it actively sa CHED, sa DepEd, at saka sa TESDA. Thank you very much, RDR. Maraming salamat, Doc and Engineer. At maraming salamat sa ating mga viewers. Please do click that subscribe button and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at Net25. Muli, maraming salamat and God bless inyo lahat.